Hello mga katuhog! So for this video, gagawa tayo ng earbuds, phone pouch, at sisimulan natin sa paggawa ng granny square. Ngayon, dun sa color na preferred nyo, yun na lang ang sundan nyo kasi dito, solid blue color ang gagamitin ko. Ito, meron siyang interior pocket and of course, all in the fill for plier niyan. Sa round 1 to round 3, pwede kayo mag-iba-iba ng colors as long as pareho sila ng kapal. Dito naman solid ang gagamitin ko. 3mm crochet hook itong gagamitin ko para dito. After making a magic ring, mag-chain 3 tayo and this counts as 1 double crochet, 2 double crochet into the same stitch, and then chain 2. Ito yung sequence for round 1. Uulitin lang natin yan hanggang sa maka-4 na beses tayo na 3 double crochets and then chain 2. Once done, slip stitch natin dun sa third beginning chain or yung first double crochet natin. And then slip stitch into the next 2 double crochets until we get to the chain 2 space or yung tinatawag natin corner space. Tapos mag chain 3 tayo, 2 double crochets, chain 2, and 3 double crochets. Ito baling uulitin natin into every chain 2 space or tinatawag natin na corner space. Once done, slip stitch natin into the third beginning chain. Tapos, slip stitch ulit natin into each of the next 2 stitches para makapagsimula na tayo ng round 3. So, for round 3, after slip stitching into the chain 2 space or yung tinatawag natin corner space, we're going to repeat what we did sa corner space na chain 3, which will count as 1 double crochet, 2 double crochets, chain 2, and then 3 double crochets. So, for each corner, ito lagi ang ilalagay natin para maging flat ang ating square or granny square. And then, in between the clusters of 3 double crochets, doon tayo mag-work ulit ng another cluster, which is 3 double crochet. Uulitin lang natin yan into each side. So, bali sa corner space, 3 double crochets, chain 2 and 3 double crochets, and then sa gitna ng cluster na 3 double crochets, 3 double crochets. So, ganun lang kadali ang granny square na classic. So, just make sure na tama ang paglalagay nyo ng clusters of 3 double crochet, chain 2, and 3 double crochet sa bawat chain 2 space para manatiling pantay ang granny square. Kasi kung magkulang kayo ng stitches dun sa corner space or dun sa chain 2 space, wala na, hindi na siya magiging pantay on both sides. Mag-uulit kayo. To end the round, ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa third beginning chain. Tapos mag-slip stitch ulit tayo into each of the next 2 double crochets hanggang sa makarating tayo sa chain 2 space ulit. And we're going to do the same thing like mag-chain 3 tayo. Mag-work ulit tayo ng increase kasi mas malaki yung clusters na nilalagay natin into each chain 2 space. Nakita niyo naman 3 double crochets, chain 2, and then 3 double crochets. At kung mapapansin nyo, dadami yung cluster natin ng double crochets kasi this time dun sa gitna ng dalawang cluster na 3 double crochets maglalagay na naman tayo ng 3 double crochets. So dun sa round 2 isa lang, dito naman magkasunod. So bali dalawa dito sa side na to, and then sa corner space ganun pa rin, 3 double crochets, chain 2, and then 3 double crochets, and then dun sa susunod na dalawang cluster of 3 double crochets, maglalagay ulit tayo ng tig-isa. To end the round, mag-work tayo ng slip stitch dun sa ibabaw ng third beginning chain, and then chain 1 and fasten off. Tapos na ang ating granny square piece. Ang next naman na gagawin natin is mag-work tayo ng another square piece. This time naman, we will be working in rows. To start, make a slip knot and then chain 15. So, bali yung last chain natin, yun yung extra chain natin for the turning chain. So, on the second chain from hook, mag-work tayo ng 1 single crochet. And then 1 single crochet into each of the remaining chains. Kung nakikita nyo,
sa back chain ako nag-work ng single crochet stitches. By the end of this row, dapat meron tayong a total of 14 single crochet stitches. Once makadating na tayo sa last stitch, sa row 2 naman, ito yung repeating pattern natin. Kailangan natin ng turning chain, so mag-chain 1 muna tayo. After chaining 1, turn, and then mag-work tayo ng 1 single crochet into the same stitch, 1 single crochet into each of the remaining stitches. Dapat meron pa rin tayong 14 single crochets in total. So ngayon meron tayong 14 rows in total, 14 single crochets for each row. Next naman na gagawin natin ay mag-work tayo ng single crochet stitches around dito sa square. So nag-start ako sa sulok na merong additional 1 single crochet din sa same stitch. And then nakikita nyo, nag-work ako ng single crochet stitches dito sa side. So itong sa side nito, dapat meron tayong a total of 15 single crochet stitches. So medyo challenging lang yung paglalagay ng single crochet stitches kasi nga hindi sila nasa tamang position. Unlike pag nakarating na tayo sa kabilang side, nakapatayo na ulit yung mga single crochet stitches. Dun sa corner or dun sa sulok, naglalagay ako ng 2 single crochet stitches. Also, kaya ako nag-work ng single crochet stitches around dito sa square piece na ginawa para later on, pag pinagpatong na natin yung granny square at ito, mag-work na lang tayo ng single crochet stitches again para naman siya yung maging inner pocket nitong earbuds pouch na ginagawa natin. So, once matapos na natin, each corner, dapat meron tig 15 single crochets. Ngayon, kung kapos ng konti or kapos ng isang stitch, it's okay. So, ito, weave in ko na yung ends. Ilalagay natin siya. Pagpapatungin natin siya para sa harap ng ating. So, ito yung harap niya. So, kailangan same number of stitches on both sides para pumantay siya. So, lalagyan ko ng stitch marker para alam ko kung saan yung first and last stitch for each side. So, ganun lang yung gagawin ko. So, dito ako mag-start. Sa first stitch at sa first stitch dito. Yan, mag-work tayo ng single crochet stitches para maapagtugtong natin sila. Yan. So, ganun lang ang gagawin natin. Mag-work tayo ng single crochet stitches. So, ulitin lang natin ang pag-work ng single crochet stitches from here, here, tas here. So, ito na siya once malagay. Sa sulok nga pala, naglagay ako ng tig 2 single crochets. So, ang gagawin muna natin dito is
chain 1, cut off the yarn. Gawa tayo ng likuran niya. So, ito na yung natapos natin, itong part na to, na may pocket. So, gagawa tayo ng sides niya, saka yung likod. So, to make that, bali gagawa tayo ng another rows. Tapos, kailangan kasukat niya. So, mag-work pa tayo ng single crochet stitches around this one. So, dito naman, I did 15 single crochets and then 15 rows ang ginawa ko. Dito naman, nag-work ako ng 7 single crochets for each row. Tapos, 14 rows and then the last 2 stitches, nag-work ako ng decrease on the second to the last. Saka dun sa last stitch. Bali, tuloy-tuloy lang yan. Nag-work lang ako ng slip stitches to start naman for the flap. So, ulitin natin ito. Mag-work pa tayo ng isang piraso. Dito naman, 7 single crochet stitches for each row. At kung anong total number of sides dito. Dito. So, ito yung gagawin natin. Kung anong total number of stitches around this area, ganun din dapat dito. So, bali gagawa pa tayo ng isang piraso for this one. This one kasi talagyan natin ng plastic canvas later on. So, to make this one, we're going to chain 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, on the second chain, back loop, mag-work na tayo ng first single crochet natin. Kaya dapat mag-chain loosely para mabilis natin maipasok yung stitch. Sa back chain ko, ini-insert para even yung both sides niya. Itutuloy ko lang yan hanggang makarating sa last stitch. Okay, once we get to the last stitch, dapat meron tayong 7 stitches in total, 7 single crochets in total. And then we're gonna chain 1, turn, so sa first stitch, maglagay tayo ng 1 single crochet. Uulitin lang natin yan hanggang sa magkaroon tayo ng same number of total amount of rows. Like this. Bale, dalawa ang gagawin natin for each piece. Dito naman sa likuran niya, gumawa na ako ng square piece. Same thing din, 15 pieces per row and then 15 rows. At tapos, ang susunod naman ay gagawa tayo ng flap. Sa flap naman niya, mag-work tayo ng slip stitches. So, a total of 4 slip stitches yan bago tayo mag-work ng another row naman na mas maliit. So, after slip stitching, chain 1, then 1 single crochet into the same stitch at 1 single crochet into each of the next 6 stitches. So, bali, meron tayong 7 stitches or 7 single crochets per row at mag-work tayo niyan ng paulit-ulit hanggang sa makarating tayo sa row 14. Skip natin yung 4 stitches and then yung last 2 rows naman niya, mag-work tayo ng single crochet 2 together dun sa first and last stitch at dun sa second to the last and sa last row niya para maging rounded yung flap natin. So, bale, naka 14 rows ako in total to make the flap. Yung last 2 rows niya, yun na may decrease yung first and last stitches niya para maging rounded. Sa last part ng video na to, ipapakita ko naman kung paano natin ilalagay yung plastic canvas at kung paano natin makumpleto ang earbuds pouch na to.